Ang aking asawa ay dating minamahal ako para sa pagiging ako, ngunit pagkatapos ng kanyang malaking promosyon, nagsimula siyang maghanap ng luho at tinatawag akong isang mahirap na tanga. Ngayon, ibinigay na niya sa akin ang mga papeles ng diborsyo at sinabing nararapat siya ng mas mabuti. Hindi ko akalain na ako ang magsusulat dito, ngunit kailangan kong mailabas ito at marahil makakuha ng payo mula sa mga taong dumaan sa katulad na mga bagay. Ito ay isang mahabang kwento, kaya pakiusap maging matyaga kayo sa akin. Ako'y kasal kay Ella sa loob ng 10 taon. Nagkakilala kami sa kolehiyo at ito'y isa sa mga mabilis na koneksyon. Isang araw nag-uusap kami tungkol sa mga bituin sa langit at kinabukasan, nagkaroon kami ng unang date. Ako'y isang simpleng tao na may malalaking pangarap, ngunit walang tiyak na plano para sa hinaharap. Ngunit alam kong ayokong maging talunan. Si Ella, sa kabilang banda, ay laging ambisyosa. Nag-aaral siya ng negosyo, laging may malinaw na landas sa isip at tila planado na ang buong hinaharap niya. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, kami nag-click. Mahal niya ang aking pagiging kalmado at ang kakayahan kong makakita ng kasiyahan sa maliliit na bagay. Kami nagbabalansing perpekto. Hindi ko kailangang magpakahirap para mapahanga siya o magdala ng mamahaling regalo para mapangiti siya. Binibigyan ko siya ng rosas at inaalagaan niya ito hanggang sa malagas ang mga talulot, minsan kahit pagkatapos nito. Pagkatapos naming magtapos, kumuha ako ng trabaho bilang isang guro sa sekundarya. Hindi ito mataas ang sweldo, ngunit mahal ko ito. Gustong-gusto ko ang magtrabaho kasama ang mga bata at nagbibigay ito sa akin ng kasiyahan. Nararamdaman ko na ang pagtuturo sa mga bata araw-araw ay isang iba't ibang uri ng kasiyahan at pakikipagsapalaran. Marami kang matututunan sa kanila. Si Ella ay nagsimulang magtrabaho para sa isang malaking korporasyon at mabilis na umakyat sa hagdan ng korporasyon. Palagi niyang sinusuportahan ang aking pagpili ng karera, o iyon ang akala ko. Madalas niyang sinasabi kung gaano niya pinahahalagahan ang aking pasyon sa pagtuturo at kung paano siya nakaramdam ng kaligtasan sa pag-alam na ako'y nagbabago ng buhay ng mga kabataan. Siya ang aking inspirasyon. Kapag nagtakda siya ng layunin, hindi siya magpapahinga hanggang maabot ito. Ang mga unang taon ay maganda. Nakatira kami sa isang maliit na apartment, nag-iipon ng pera kung saan maaari at sinasamantala ang aming oras na magkasama. Wala kaming marami, ngunit meron kami ang isa't isa at iyon ay tila sapat na. Ginugol namin ang aming mga katapusan ng linggo sa paghahiking, pagluluto ng magkasama o simpleng nakahiga sa sofa na may magandang libro o nanonood ng pelikula. Ang buhay ay simple at maganda. Habang ang karera ni Ella ay umuunlad, hindi ako maaaring maging mas proud. Ang makita ang kanyang pagsusumikap at dedikasyon na magbunga ay isang napakasayang pakiramdam para sa akin. Naalala ko ang araw na nakakuha siya ng kanyang unang malaking promosyon. Bumalik ako mula sa paaralan at naupo na may mangkok ng popcorn nang pumasok siya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kasiyahan. Napromote siya sa isang posisyon ng pamamahala sa kanyang kumpanya at may kasamang napakagandang taas ng sweldo. Nagdiwang kami ng gabing iyon sa pamamagitan ng pagtaas ng volume ng TV, pagsayaw sa tugtog ni Lady Gaga, at pag-inom ng vodka na binili niya pauwi. Lasing na lasing kami na hindi namin mahanap ang daan patungo sa aming kwarto at natulog kami sa carpet sa sala. Kinabukasan, sumakit ang ulo namin ngunit ang kasiyahan ng kanyang tagumpay ay nagdala ng ngiti sa aming mga mukha. Plano ko rin ng isang date para sa amin noong weekend. Nag-empake ako ng isang basket ng picnic na may mga homemade sandwiches, sariwang prutas, at isang bote ng kanyang paboritong alak. Nagmaneho kami patungo sa isang kalapit na parke, isang magandang lugar na may malawak na bukas na espasyo, matataas na puno at isang lawa. Nakahanap kami ng isang tahimik na lugar sa ilalim ng isang malaking puno ng roble, inihiga ang kumot at nag-settle down para sa aming picnic. Nag-usap kami tungkol sa araw na nagkakilala kami, ang aming unang date at kung gaano kalayo na ang aming narating. Nag-usap kami tungkol sa aming pamilya, ang aking mga plano sa hinaharap at ang mga bata sa aking paaralan. Gusto ko ring banggitin sa kanya na dapat naming isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng aming sariling mga anak, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ito ang kanyang sandali, ayokong banggitin ang usapin ng pamilya kapag hindi ako sigurado kung handa na siya para dito. Ang araw na yon ay perpekto. Ito ay simple, halos walang gastos at gayunpaman ito ay puno ng tunay na kaligayahan. Mukhang nasiyahan din si Ella. Sinabi niya kung gaano niya pinahahalagahan ang pagsisikap na ginawa ko sa pagpaplano ng aming araw at kung paano nito pinaalala sa kanya kung bakit siya umibig sa akin. Ngunit ang mga bagay ay nagsimulang magbago, halos 1 taon na ang nakalilipas. Dumating si Ella sa bahay at sinabi sa akin na ang kanyang kasamahan ay magbabakasyon sa isang napakamahal na destinasyon.
Tumango ako at bumalik sa pagbibigay ng marka sa mga pagsusulit ng aking mga mag-aaral. Tinanong niya ako kung maaari rin kaming magbakasyon at sinabi kong oo. Bakit hindi, di ba? Nag-book kami ng aming mga tiket at pananatili. Siya ang nagbayad para sa lahat. Akala ko magagastos ako sa aming pagkain at iba pang mga gastusin sa panahon ng biyahe. Ngunit ako ay lubos na nagulat sa uri ng mga bagay na gusto niya dahil ito ay napakaiba sa kanya. Nais niyang kumain sa mga napakamahal na restaurant, magrenta ng mahal na kotse para sa pamamasyal, magparty gabi-gabi sa mga club, magreserba ng mga mamahaling masahe at spa. Binayaran ko ang lahat. Ang isang babae ay nararapat sa pinakamahusay na bakasyon. Kung gusto ng aking asawa, ibibigay ko sa kanya. Ito ay isang beses na bagay pa rin. Nang bumalik kami mula sa aming bakasyon, si Ella ay pinakamasaya na nakita ko siya. Masaya siya ng halos isang buwan pagkatapos noon. Ngunit pagkatapos, humingi siya sa akin na magbakasyon muli. Una, hindi ako makakakuha ng bakasyon ng maikli ang paunawa. Umalis ako ng 1 linggo lamang, 1 buwan na ang nakalipas. Bukod dito, wala akong sapat na pera upang tustusan ang biyahe. Gusto niyang pumunta sa Paris. Malayo yon at kailangan ko ring isipin ang mga pagsusulit ng aking mga mag-aaral. Kailangan kong tapusin ang pagtuturo ng kurikulum bago ang deadline. Sinabi ko nang may paggalang na dapat namin itong ipagplanuhan sa ibang oras. Hindi siya nakipagtalo at hinayaan yon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Lumago ang pagnanasa ni Ella para sa isang mas magandang pamumuhay. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa paglipat sa isang mas malaking apartment at pagbili ng mga item na dekorasyon sa bahay na hindi namin kailangan. Bigla na lang niyang nais ng isang walk-in wardrobe. Nagsimula siyang gumastos ng kanyang pera sa mga mamahaling sapatos at binigyan ko rin siya ng pera para bilhin ang mga sobrang mahal na mga telang sutla. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lumalaking pagkakahiwalay. Sinasabi ko ito dahil ayaw na niyang mag-date ng simple. Tumigil kami sa aming mga piknik, hindi na kumakain ng burger sa isang food joint na mahal namin dahil sinabi ng isang tao sa kanya na ito ay napaka hindi malinis at mura. Hindi na siya bumibili ng alak at lumipat sa champagne. Hindi na kami nagluluto ng magkasama sa kusina at nag-order ng takeout. Nagsimula siyang umupo sa tabi ng kanyang computer at kumain, palaging nagte-text sa mga bagong kaibigan na hindi ko pa naririnig. Akala ko ito ay isang phase, ngunit pakiramdam ko ay masama dahil hindi kami gumugugol ng sapat na oras sa isa't isa. Isang araw tinanong ko siya kung lalabas kami. Gusto kong pumunta sa isang Asian food place na nagbebenta ng pinakamagandang ramen at kimchi. Fan ako ng pagkain. Agad siyang tumanggi at nagsabi na ang mga lugar na yon ay hindi na niya gusto at dapat kong itigil ang pagbisita sa mga murang lugar na yon. Sinabi ko na walang masama sa pagkain. Dagdag pa niya na madalas akong nakikipag-usap sa mga waiter o may-ari ng restaurant at ito ay napaka-embarrassing para sa kanya. Hindi pa siya nakaramdam ng kahihiyan noon. Sa katunayan, siya ay sumasama sa mga pag-uusap at tumatawa kasama nila. Hindi ako nakipagtalo at tinanong ko kung gusto niyang pumunta sa ibang lugar. Pagkatapos sinabi niya na may office party sa weekend na yon at dapat akong pumunta kasama niya. Pumayag ako, ngunit noong gabing iyon nanatili kami sa katahimikan at walang sinabi sa isa't isa. Bigla na lang kaming dumadalo sa mga high-end social events, networking parties at dinners sa mga mamahaling restaurant. Si Ella ay isang ganap na ibang tao sa mga lugar na ito. Palagi siyang nakikipag-usap at kaakit-akit, ngunit madalas akong nakaramdam na wala ako sa lugar. Miss ko ang kasimplehan ng aming lumang buhay, ang kagaanan at kaginhawaan ng pagiging kami. Miss ko ang mga road trips, ang camping sa ilalim ng mga bituin, at ang kasiyahan ng paggalugad sa mga lokal na atraksyon. Halos hindi na kami nag-uusap tungkol sa mga bagay na gusto namin. Ang interes lang niya ay ang branded bag na binili ng kanyang boss, ang kwintas na ibinigay ng asawa ng kanyang kaibigan o kung paano ang mga anak ng kanyang kaibigan ay nag-aaral sa mga paaralan na may napakataas na bayarin. Sa isa sa aming mga pag-uusap, sinabi niya na dapat kong simulan ang pag-iisip tungkol sa aking buhay at gawin ang isang bagay tungkol dito. Sa aking opinyon, maayos ako. Masaya ako kung nasaan ako. Nang sinabi ko sa kanya ang pareho, sinabi niya na kung ang mga bata ay nagbabayad ng napakataas na bayarin sa mga paaralan, ang mga guro ay dapat na bayaran din dapat akong mag-isip na magtrabaho sa mga lugar na yon. Mahal ko ang aking kasalukuyang lugar ng trabaho. Mahal ko ang aking mga kasamahan, ang mga bata, ang kapaligiran, at hindi ko ito ipagpapalit sa anumang bagay. Natanggap ko ang aking mga promosyon habang naroon ako, kahit na iba ito sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko plano na magbago at siya ay nagalit. Nagkaroon kami ng isang napakalakas na argumento.
Doon niya sinabi na hindi niya ako pinakasalan para manatiling mahirap na tanga. Sinabi niya na mayroon kaming mga paraan para gawin ang higit pa para mabuhay ng mas mahusay. Bakit ayaw ko yon? Oo, gusto kong mabuhay ng mas mabuti. Gusto kong kumita ng mas maraming pera at ipakita sa kanya ang mundo, ngunit kamakailan lamang, ang mahalaga lamang sa kanya ay ang pera at ang pansamantalang kasiyahan na inaalok nito. Nais kong lumago sa aking karera, maging matagumpay at masaya. Gusto niyang gawin ito upang punuin ang kanyang bank account at gastusin ito na parang wala siyang pakialam sa mundo. Pagkatapos ng promosyon, nagsimula siyang gumugol ng oras sa isang grupo na walang iba kundi palabas. Hindi nila nauunawaan ang kagandahan ng maliliit na kasiyahan sa buhay. Sinubukan kong sabihin sa kanya yon, ngunit siya ay naging napaka-defensive at sinabi na hindi ko kayang makamit ang anumang bagay sa aking buhay dahil hindi ako handa na iwanan ang aking mentalidad na mahirap na biktima. Sinabi niyang huwag ko siyang kontrolin. Iniwan ko na lang. Nagmumungkahi lang ako. Hindi ko naisip na mahirap ako o biktima ako. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi iyon. Nahihirapan akong ipaliwanag na ang aking kasiyahan ay hindi tungkol sa pagsettle para sa mas mababa, kundi tungkol sa paghanap ng kaligayahan sa kung anong meron kami. Mahal ko ang aming simpleng buhay, ang aming mga home-cooked meals, ang aming tahimik na gabi. Oo, gusto kong kumain sa mga restaurant, gusto kong maglakbay sa mundo kasama siya at gusto kong ibigay sa kanya ang anumang nais niya. Ngunit ang buhay ko ay hindi dapat umiikot lamang sa mga bagay na yon. Hindi iyon ang mga alaala na maaalala natin kapag tayo ay 70. Hindi ko kailangan ng luho upang maging masaya, ngunit tila hindi ito nauunawaan ni Ella at ang kanyang hindi kasiyahan sa aming buhay ay lumago. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang away, nagpa siya akong magplano ng isa pang simpleng date. Akala ko magiging mas mabuti siya at ang mga bagay sa pagitan namin ay sa wakas ay magiging normal. Nagmungkahi ako na magkaroon kami ng movie night sa bahay, kaming dalawa lang. Naghanda ako ng kanyang paboritong hapunan, inayos ang sala ng mga kumot at unan na maginhawa at pinili ang ilang paborito naming mga pelikula mula sa kolehiyo. Sa sandaling yon, parang gumana. Nag-relax si Ella at nag-enjoy kami sa gabi na magkasama, tumatawa at naglalaro ng mga board games. Ngunit pagkalipas ng gabi, bumalik ang realidad. Kinabukasan, bumalik siya sa dati, nagrereklamo tungkol sa mga bagay na wala kami sa buhay na nararamdaman niyang kulang kami. Nagkamali ako ng pagbanggit na inaasahan kong magsimula ng pamilya at hindi kami dapat mag-away gaya ng ginagawa namin. Tumawa siya sa aking mukha at sinabing hindi ko kayang magkaroon ng mga anak. Dapat akong maging masaya sa mga nakikita ko sa paaralan. Akala ko sinabi niya iyon dahil sa galit at hihingi siya ng paumanhin sa akin mamaya, ngunit hindi niya ginawa at hindi ko tinanong. Iniwan ko na lang. Naging malinaw na ang aming mga buhay ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Ang karera ni Ella ang kanyang prioridad at siya ay hinihimok ng pagnanais para sa higit pa. Higit pang pera, higit pang katayuan, higit pang luho. Ang aking mga prioridad ay hindi nagbago. Nahanap ko pa rin ang kaligayahan sa mga simpleng bagay at sa katuparan na dala ng aking trabaho. Ayokong habulin ang pera para sa mga dahilan na gusto niya. Sinubukan kong suportahan si Ella at ang kanyang mga ambisyon, ngunit pakiramdam ko kahit anong gawin ko, hindi ito sapat. Gusto niya akong maging higit pa, nais ng higit pa, ngunit hindi ko kayang baguhin kung sino ako. Gusto niya akong palitan ang mga t-shirt para sa mga suit, mga kamiseta, para sa tuksedo at crocs para sa mga sapatos na makintab. At hindi ko gusto ang alinman sa mga yon. Ang pag-ibig na minsang nagdala sa amin ng magkasama ngayon ay tila ang bagay na naghihiwalay sa amin. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili. Siguro tama siya, siguro ako ay makasarili sa pagpipilit sa aking mababang sahod na trabaho, sa hindi pagnanais ng higit pa. Inisip kong bumalik sa paaralan, subukang makahanap ng mas mataas na sweldo na trabaho, anumang bagay upang mapasaya siya. Gusto kong sabihin sa kanya ang parehong bagay kapag nakauwi ako, ngunit pagkatapos narinig ko siyang kausap ang kanyang kapatid sa telepono. Sinabi niya na nagkamali siya sa pagpapakasal sa isang taong katulad ko, na nasisiyahan sa pagiging mahirap. Gusto kong magpahiram ng pera sa lahat at tratuhin siya na parang pulubi. Wala siyang kalayaan sa bahay at pakiramdam niya ay katulong siya araw-araw. Hindi siya makapag-uwi ng isang bote ng champagne na walang tinitingnan ko siya na parang hindi siya karapat-dapat. Kumpara sa mga asawa ng kanyang mga kasamahan, ako'y isang talunan na walang alam sa buhay. Sinabi rin niya na palagi akong iresponsable sa buhay at ang kanyang pag-ibig ay nabulag sa mga depektong ito. Nagsisisi siya ng malaki sa pagpili ng isang taong hindi makakakuha ng magandang kita. Sinabi rin niya na ang asawa ng kanyang kapatid ay mas mabuti kaysa sa akin at dapat akong matuto ng isa o dalawang bagay mula sa kanya.
Tumawa siya nang banggitin ko ang mga anak. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ang kanyang mga anak ay hindi maaaring magkaroon ng ama na katulad ko na mahihirapang bilhin ang kanilang mga paboritong laruan. Pinalabas niya akong parang isang taong walang laman ang bangko, isang talunan na walang layunin, isang tanga na walang alam sa pagpapanatili ng isang pamilya. Nang makita niya ako, mabilis niyang ibinaba ang telepono, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. Nang gabing iyon sinabi ko sa kanya na hindi ko na kaya. Tinanong ko siya kung mahal pa. Rin niya ako o mahal niya ang ideya kung ano ang maaari kong maging. Hindi siya sumagot kaagad at ang katahimikan ay isang sagot na mismo. Sa wakas, sinabi niya, mahal kita pero galit ako sa ating buhay. Gusto ko ng higit pa at akala ko gusto mo rin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko ang aming buhay o hindi bababa sa buhay na dati naming meron. Tinanong ko siya kung maaari pa rin niya akong mahalin kung hindi ako magbabago, kung ako ay mananatiling pareho ng dating kalmado na taong minahal niya. Hindi siya sumagot at alam ko na noon na ang aming kasal ay nasa seryosong problema. Hindi na kami makatingin sa isa't isa sa mga mata. Kung makita niya ako sa silid, maghahanap siya ng ibang lugar na mapupuntahan. Kung kumukuha ako ng baso ng tubig sa kusina, bigla siyang aalis. Umuwi siya ng huli at natutulog sa sofa. Pakiramdam ko ako ang masama at sobra na ito para sa akin. Sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay habang kami ay lumalabas ng bahay kahapon at mabilis niyang inalis na may mukhang may pagkasuklam. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para magbigay ng ganitong tugon mula sa kanya. Kaya ito ang iniisip ko. Plano kong sabihin sa kanya na dapat kaming maghiwalay at isipin kung saan patungo ang aming relasyon. Masakit ba yon para sa kanya? Well, sa ngayon, lahat ay masakit para sa akin. Napakahirap makita ang pag-ibig ng aking buhay na tratuhin ako na parang peste o isang bagay na ganito. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Update you know. Una, gusto kong magpasalamat ng malaki sa lahat na nag-alok ng kanilang pag-ibig at suporta pagkatapos ng aking huling post. Pinahahalagahan ko ang bawat komento at mensahe. Binabasa ko ang mga ito at nakatulong itong maramdaman kong hindi ako nag-iisa sa panahong ito na napakahirap. Gusto kong magbigay ng update tungkol sa kung ano ang nangyayari mula noon. Nagpasya kaming maghiwalay. Lumipat siya sa bahay ng kanyang kapatid at ako'y nanatili sa aming apartment. Ang katahimikan na sumunod ay parehong ginhawa at pahirap. Sa isang banda, miss ko siya ng sobra, ang babaeng minahal ko. Sa kabilang banda, hindi ko miss ang mga patuloy na insulto at pangungutya tungkol sa aking trabaho at estilo ng buhay. Sa panahon ng paghihiwalay na ito, nagkaroon ako ng maraming oras upang isipin ang aking mga pagpipilian sa buhay. Binulay-bulay ko kung bakit pinili kong maging guro sa simula pa lamang at pinagtibay ko ang aking pagmamahal para sa propesyon. Napagtanto ko na, habang gusto kong suportahan si Ella at gawin siyang masaya, hindi ko kayang baguhin kung sino ako. Ang paggawa nito ay mangangahulugang pandaraya sa sarili at pagsuko ng bahagi ng aking pagkatao. Gayunpaman, naintindihan ko rin na ang kompromiso ay bahagi ng anumang relasyon. Kaya nagsimula akong maghanap ng mga oportunidad na magpapahintulot sa akin na umunlad sa aking karera. Nakahanap ako ng posisyon sa isang mas magandang paaralan, isang nagbibigay ng mas maraming responsibilidad at pagkakataon na magkaroon ng mas malawak na epekto. Ang sahod ay hindi gaanong magkaiba, ngunit ang posisyon ay nagbigay sa akin ng kasiyahan. Nararamdaman kong ito ay magiging isang positibong hakbang pasulong at isang bagay na maaaring matugunan ang ilan sa mga alalahanin ni Ella nang hindi pinipilit ako na maging isang taong hindi ako. Handa na akong sabihin kay Ella ang aking desisyon pagkatapos ng aming 2 buwang paghihiwalay. Akala ko maaaring ito ang kompromiso na maglalapit sa amin. Ngunit bago ko pa siya makontak, lumitaw siya sa aming apartment na may mga papeles ng diborsyo. Ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring makasama sa isang lalaking hindi kayang tuparin ang kanyang mga hangarin at pangangailangan. Sinabi niya sa akin na naramdaman niyang wala akong magagawa sa buhay at nararapat siya ng higit pa sa aking maibibigay. Binanggit niya ang kanyang mga social circles at kung paano nila pipintasan ang isang taong tulad ko. Ayaw niyang ang kanyang kapareha ay isang taong hindi niya maipagmamalaki at sa kanyang mga mata, iyon na ang naging ako. Napagtanto ko na hindi mahalaga kung ano ang gagawin ko, hindi ito magiging sapat upang masiyahan ang kanyang pagnanasa para sa higit pa. Kinuha ko ang mga papeles ng diborsyo at sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras upang pag-isipan ito. Hindi ako handa na gumawa ng mga desisyon sa sandaling iyon. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako at iniisip ang buong relasyon namin mula sa mga unang araw ng aming pag-ibig hanggang sa mga kamakailang taon ng paghihiwalay. Malinaw na pareho kaming nagbago at kahit na mahal ko pa rin siya ng malalim, hindi ko maaaring baliwalain ang katotohanan na hindi na kami compatible.
Narito siya 2 araw na ang nakalilipas. Plano kong makipag-usap sa aking mga magulang at pagkatapos ay ipaalam sa kanya ang aking desisyon. Ngayon, ang kanyang mga saloobin ay mas parang insulto sa akin kaysa sa iba pa, ang iba ay tatawagin pa itong toxic. Babalik ako na may update kaagad. Maraming salamat sa lahat. Update 2. Kumusta Reddit? Paumanhin ako ng labis. Nakalimutan kong sabihin sa inyo kung ano ang nangyayari sa akin. Napakaraming mga hadlang na halos hindi ako makahinga. Kaya narito ang bagay, natapos na ang aming diborsyo. Una, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo para sa inyong hindi matitinag na suporta sa panahong ito na mahirap. Ang inyong mga mensahe at paghimok ay naging tunay na lifeline para sa akin at hindi ko maipahayag kung gaano ito kahalaga na magkaroon ng komunidad na ito sa likod ko. Matapos na finalize ang diborsyo, naglaan ako ng oras upang iproseso ang lahat at malaman ang aking mga susunod na hakbang. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago na ginawa ko ay sa aking karera. Nagpasya akong sumubok at baguhin ang trabaho upang maghangad ng posisyon sa isang mas magandang paaralan. Hinanap ko ang mga oportunidad kaysa sa pera at ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Pakiramdam ko ay iniwan ko ang aking comfort zone at ang resulta ay mas maganda pa. Sa isang mas personal na antas, nagdagdag din ako ng isang balahibong kaibigan sa aking buhay, si Snooper, ang aking kasamang German Shepherd. Ang pagkakaroon ng aso ay naging isang malaking kasiyahan. Si Snooper ay laging sabik na lumabas sa mga pakikipagsapalaran kasama ko. Pinaparamdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa at inaasahan kong makauwi upang makasama siya. Isinasaalang-alang ko rin ang pagpapayo. Naiintindihan ko ang kahalagahan ng propesyonal na suporta sa pagproseso ng lahat ng aking pinagdaanan. Ang aking mga kaibigan at pamilya ay napakasuporta sa desisyon na ito at hinikayat din nila ako na unahin ang aking mental health. Ang isang malusog na isip ay nangangahulugang isang malusog na katawan. Ito ang sinabi sa akin ng aking ina. Akala ko magugulat sila na plano kong pumunta sa isang therapist, ngunit walang nagulat. Ako ang nag-iisip ng sobra ng walang dahilan. Tungkol sa diborsyo, wala na kaming kontak ni Ella. Matapos na finalize ang diborsyo, dumating siya upang kunin ang kanyang mga gamit at ganap na inalis ang kanyang presensya mula sa aming shared space. Sa totoo lang, wala siyang iniwang kahit isang tissue. Hindi ako nagsalita kahit isang salita sa kanya o sa kanyang kapatid habang isinasalansan nila ang kanilang mga gamit at umalis. Wala akong sama ng loob laban sa kanya. Siya ay mananatiling isa sa aking pinakamagandang alaala, ngunit hindi ko masasabi ang parehong tungkol sa kanya. Habang isinasalansan ni Ella ang kanyang mga gamit, lumapit sa akin ang kanyang kapatid at bumulong sa aking tenga na higit na kinasusuklaman ako ni Ella kaysa sa kahit ano paman at ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay ay ang magpakasal sa akin. Ngumiti ako at hindi nagsalita. Wala nang dapat sabihin, di ba? Nakatuon ako sa paghilom at pagsulong. Sinubukan kong tawagan siya ng ilang beses sa simula upang tanungin kung kumusta na siya. Ang kanyang mga sagot ay maikli at iritado. Kaya naintindihan ko na ang aking presensya sa kanyang buhay ay hindi malugod kahit para sa mga tawag sa telepono. Tumigil ako sa pagtawag sa kanya. Binlock niya ang aking numero pagkatapos ng ilang araw. Nalaman ko mula sa mga mutual na kaibigan na siya ay nakikipag-date sa isang tao mula sa kanyang opisina. Masaya ako para sa kanya. Karapat-dapat siya sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Gusto ng aking ina na magsimula akong makipag-date muli, ngunit sa tingin ko ay masyadong maaga pa. Ipinakilala niya ako sa isang napakagandang babae mula sa kanyang mga klase sa pagluluto. Siya ay isang atleta. Ang kanyang pangalan ay Miao, nagustuhan ko ang kanyang kumpanya, ngunit kailangan kong makita kung paano magaganap ang mga bagay. Ayokong magmadali sa anumang bagay ngayon. Muli, salamat sa lahat ng inyong pagmamahal at suporta. Ako ay mabuti at magpapatuloy na ituon ang aking sarili, pagbutihin ang aking sarili, at makamit ang pinakamahusay sa buhay. Maraming pag-ibig at kaligayahan sa inyong lahat.